Nagbenta ang bata ng lunchbox sa ospital buong araw. Balak niya sanang gamitin ang huling lunchbox para sa kanyang sariling tiyan. Pero hindi sinasadya, nakita niya ang isang matandang lolo na tinapay lang ang kinakain. Dahil sa kabaitan niya, iniabot niya ang lunchbox sa matandang lolo. Lolo, para sa inyo po itong lunchbox, para mawala ang pag-aalala ng lolo. Ipinaliwanag niya na hindi siya magpapabayad. Talagang para sa lolo ito. Nang marinig iyon, tinanggap na ng matanda ang lunchbox mula sa kanya. At tinanong ang bata kung bakit nasa ospital pa siya ng ganoong kagabi. Gagawin ang proseso kay mama. Kailangan ng maraming pera. Nagbebenta ako ng lunchbox para makaipon si mama pambayad sa proseso. Naantig ang matanda sa kabaitan ng bata. Nang makitang oras na para alagaan ang kanyang ina, sinabi ng bata na sige na, Lolo, aalagaan na po ni Tianchan si mama. Pagkatapos magpaalam sa bata, may biglang napagtanto ang matanda. Niyan, nagmamadali siyang hinabol at tinawag ang bata. Ngunit nagulat siyang natuklasan na ang bata at ang kanyang anak noong bata pa ito. Magkamukha. Hindi niya napigilang tawagin ang pangalan ng kanyang anak. Yan King, dumating ang katiwala at napansin din na ang bata ay kamukha ng batang Ginoo noong bata pa ito. Kaya, agad na nagkaroon ng ideya ang matanda. Sinabi niya sa bata na sasagutin niya ang lahat ng gastos sa proseso ng kanyang ina. Sa kondisyon na kailangan siyang tulungan nito sa isang bagay. Nang marinig ito, pumayag agad ang bata. Basta mailigtas lang ang kanyang ina. Kahit buhay pa niya ang kapalit ay hindi siya mag-aatubili. Hindi inaasahan na iminungkahi ng matanda na magpanggap ang bata bilang kanyang apo. Iyon pala, ang anak ng matanda ay kumatos. At habang siya ay natutulog, ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang sariling anak. Si Nian kaya, dinala ng matanda ang batang kapangalan nito. Sa tabi ng kama ng kanyang anak, umaasang mapupukaw siya para magising siya sa lalong madaling panahon. Tiningnan ni Nian ang lalaking nakahiga sa kama. Naalala niya ang kanyang ina, na minsan ay ipinakita sa kanya ang litrato ng kanyang ama. Agad niyang napagtanto na ang lalaki ay ang kanyang sariling ama, kaya't nasambit niya at sumigaw ng papa. Papa, Nian, siya ang papa ko. Papa. Sa wakas nahanap na kita. Ang batang ito ay napakagaling umarte. Manahimik ka. Teka, parang hindi. Mas gwapo ang papa ko kaysa sa kanya. Mamaya, hahanapin ko ang litrato sa bag ni mama. Ikukumpara ko muna bago ako magsalita. Nian, ang proseso ng mama mo, bagamat sinabing matagumpay, kailangan pa rin ng maayos na rehabilitation therapy. Sa loob ng 3 buwan, hindi siya pwedeng tumayo. Ang mga susunod na gastos sa pagpapagamot ay mangangailangan pa siguro ng 200,000. Pero wala akong ganoong kalaking pera. Huwag kang mag-alala, ang ospital ay mayroong tulong pangkawang gawa. Titingnan ko para sa inyo. Salamat po tiyo doktor. Tandaan mo, kung ang binti ng mama mo ay magkaproblema ulit, kakailanganin na itong putulin. Nian, tulungan mo akong tumayo. Lalabas na tayo ng ospital. Mama, sinabi po ni tiyo doktor na hindi ka pa pwedeng tumayo ngayon. Nian, wala tayong ganoong karaming pera. Pareho lang kung sa bahay ako hihiga. Mama, tungkol sa pera, huwag kang mag-alala. May isang mabait na lolo ang nagbayad na para sa atin. Ano? Yung lolo. Binigyan niya ako ng pera para magpanggap akong apo niya. Pupumayag ako. Nian, walang kwenta si mama. Hinayaan kitang magdusa kasama ko. Hindi takot si Nian na magdusa. Ang gusto lang ni Nian ay maging maayos si mama. Yan King, nasaan ka na ba talaga? Sa ganitong kalagayan ko, paano ko pa mapoprotektahan ang ating Nian? Ang aking Nian. Kasalanan lahat ni mama. Hinayaan pa kitang isang bata ang mag-alaga sa akin. Mama, inalagaan mo ako ng napakatagal. Oras na para ako naman ang mag-alaga sa iyo. Huwag ka nang umiyak ha. Lolo, kailangan ako ni mama para alagaan siya. Pwede mo bang hayaan si mama at si tito? Ay hindi po,
At si Papa na magsama sa iisang kwarto sa ospital. Napakabait na bata. Saan naman kaya nagpunta ang ama niya? Kung ang anak ko ay ganito ka-iresponsable, babalin ko ang mga binti niya. CJ, ipinapangako ko sa iyo. Salamat po, Lolo. Sige na, pumunta ka na. Ang mag-inang iyon, kaawa-awa rin ba tulad nila? Noong araw, kasalanan ko ang lahat. Lao Zhao, kahit anong paraan pa ang isipin mo, kailangan mong mahanap ang mag-inang iyon. Opo, Mang. Yan, King. Ang ganitong uri ng babaeng manggagawa, ay karapat-dapat din bang makasama ang batang Ginoo sa iisang kwarto? Niyan. Bumalik na lang tayo. Mama, pinayagan tayo ni Lolo na dito tumira. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng iba. Maano ba talaga ang ginagawa mo? Hinaan mo ang boses mo. Ang buong pamilya natin ay sa kanya umaasa. Mamaya galingan mo ang pag-arte. Para kanino ka umaarte? Sinasabi ko sa iyo, ang lolo mo sa tuhod ay hinahanap na ang tunay niyang apo. Ang daang bilyong mana ay mawawala na sa atin. Tara na. Tulad ng libu-libong ibang soro, wala akong pinagkaiba. Pero kung pinaamo mo ako, kakailanganin natin ang isa't isa. Para sa akin ikaw, ay magiging natatangi. Para sa iyo ako, binibining Jingshu, batang Panginoong Yuan Bao. Ito si Nian. Inimbitahan siya ng mang na iyon, ang peking apo. Wow, napakamaalalahaning ama at anak. Tunay na nakakaantig. Ang hindi nakakaalam, aakalain pa na tunay kayong mag-ama. Isa ka lang hamak na bata na binayaran ng tiyo ko para pumunta dito. Hindi ako hamak na bata. Nagpapanggap ka lang. Ano ang inaarte mo dito? 6 na taon nang kumatose ang kuya ko. Talaga bang inaakala mo na sa ilang walang kwentang-kwento, makakakuha ka na ng parte sa yaman ng pamilyang Pei? Hindi. Gusto ko lang gumising. Si Papa, ang batang ito ay habol lang sa yaman ng kuya ko. Lahat ng bagay sa pamilyang Pei ay para sa anak ko. Walang sinumang pwedeng umagaw. Sino ka sa akala mo para tawagin ang kuya kong Papa? Talaga bang iniisip mo na ikaw, ang tunay na anak ng batang Ginoo? Tawag ka ng tawag ng Papa. Ikaw na masamang bata. Anak ko. Niyan. Ang libro ko. Niyan. Kuya, gising ka na. Papa, opo. Papa, gising ka na. Umalis ka, siya ang papa ko. Niyan. Kuya, okay ka lang ba? Mabuti na lang hindi nagising ang kuya ko. Kundi ang tagapagmana ng pamilyang Pei ay hindi na mapupunta sa anak ko. Mas mabuti pang habang buhay na siyang hindi magising. Papa, okay ka lang po ba? Ang bata marunong talagang umarte. Paano kung magustuhan talaga siya ni Tio at bigyan siya ng parte sa mana, anong gagawin natin? Yuan Bao, bilis, basahan mo ng ilang kwento ang papa mo. Hayaan mong marinig niya ang boses ng sarili nating pamilya. Sabi ng Soro, para sa akin. Tio Zhao, bibigyan kita ng 5 milyon. Ang batang ito, paalisin mo para sa akin. Sige, CJ. Hoy bata, bilis kumuha ka ng palanggana ng tubig para sa batang Ginoo.
at punasan ang katawan niya. Ah! Bilis na! Noong una ipapaampon na sana ni Tio si Yuan Bao sa kuya ko. Ngayon ang batang ito gustong pumunta dito para kumuha ng parte sa mana. Manigas ka. Hindi ako papayag na magtagumpay ka. Yan ba? Kuala. Bata, bilisan mo. Magsisimula na ang palabas. Bata, anong ginawa mo sa kuya ko? Umalis ka. Hindi ko po talaga alam kung anong nangyayari. Tio Doktor. Tio Doktor, bilis po. Walang hiya kang bata ka. Naglakas loob kang saktan ang kuya ko. Tumo na bang pumunta sa langit? Hindi po. Wala po talaga akong ginawa. Nagkakarashes na ang kuya ko. Magdadahilan ka pa. Niyan. Bakit ka umiiyak? Niyan. Mama, okay lang ako. Walang hiya kang bata ka. Kung hindi ka pa magsasabi ng totoo, aasikasuhin kita. Wala po talaga akong ginawa. Hindi ko rin po alam kung bakit si Papa ay nagkaka-rashes. Huwag mong saktan ang anak ko.